naniniwala pa rin ako na talagang bulaan si Brad Eddie. Kahit na Apo. nakatapos siya nag-aral siya ng theology, bulaan pa rin siya. Kahit na maging straight siya, bulaan pa rin siya. Mm. Kasi isa-isahin natin kung bakit. Siyempre, baka sabihin naman ng mga MCGI, nagpaparatang tayo ng walang basehan. Unfair naman yun, di ba? Sige, sige. Siyempre, i-breakdown natin kung bakit. Para naman hindi lang tayo dakdak ng dakdak na sabihan tayong sinungaling, kagaya na nagko-comment, isa-isahin natin kung bakit siya peke. Unang-una, palabas nga nito, Brad Brock. Ayan, 'di ba? Ang sabi nga rito, pag yung propeta nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, then yung kung ang bagay na sinasabi niya hindi nasunod o nangyari, hindi sinalita ng Panginoon ang mga bagay na yon. Ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan, huwag mong katakutan siya. Exactly. Pasok sa mga si Soriano dyan. Ano-ano ba yung mga sinabi niya? O ito, gasgas na to masyado. Yung lilipat yung espiritu sa pamangkin niya. 2021 ka pang natigok. 4 years ka ng tigok. Nasan yung espiritu mo? Lumipat ba sa pamangkin mo? Clearly, hindi. Lahat yan illusion mo. Dahil feeling mo may supernatural powers ka, na akala mo lilipat yung isip mo doon sa pamangkin mo. Dahil feeling mo nga talaga si Saint Paul ka. Kasi yan ang problema kay Brad Ellie. May pa-main character syndrome siya. Tsaka talagang sa illusion niya naniniwala siya na legit yung illusion niya na talagang pinili siya ng Diyos. Where in reality, illusion lang talaga. O pangalawa, ang kapighatian. Sa MCJ Fanatic dito, makinig ka kasi sinasabihan mo kami sinungaling eh. I dare you na anuhin mo to, na kontrahin mo tong sinasabi ko. I dare you. Pwede kang umakyat. Pangalawa yung kapighatian na sinabi niya early 2000, 10 to 15 years na lang. Maswerte na raw kung 15 years wala pa si Kristo, ganon. Tapos, siyempre, yung kapighatian na wisit na yan, ayoko lang magmura, yan tarantadong aral niya na yan, nang dahil dyan, ang daming nasirang buhay. May mga nagbenta ng properties na palugi para lang makabili doon sa lupa sa Bataan na eventually naging KD Rock. May kakilala ako sa Manila eh. Nakakwentuhan ko, binenta niya ng palugi yung lupa niya eh. Tapos ngayon, wala nang palang kapighatian. Naging ano pa, business ni Rason yan. O, pangalawa, may mga huminto ng pag-aaral na may capacity namang umunlad, may matatalino naman. Ayan, nga sila ngayon. Na ano na nalipasan sila ng panahon. Hindi nila tupad yung pangarap nila sa buhay dahil nga masyado silang praning sa kapigatian before. Oh, yung iba hindi nag-asawa. Oh, yung iba kung ano-ano nang nangyari. Dahil nga sa buwisit na kapigatian na yan, may iba nagpa-practice pang magutom or gusto nilang mag-stay dyan sa apalit. Di ba kagaguhan yan? Naapektuhan mo yung buhay ng tao. Sinira mo sila, literally or figuratively speaking, pareho, wasak sila dyan. Ang daming nasayang na buhay. Butin lang, di ako uto-uto nung time na yun. Wala sa ano ko yung pagiging fanatic. Pangatlo, isang katarantaduang aral niya. Tandang-tanda ko to way back 2006, PBB. Ano yung katarantaduang aral niya? Yung Muslim daw ang magpapatay sa Kristiyano. Yung lahi raw ni Isaw. Ngayon, yung nasa Middle East ngayon, dati nung time na yun, nanginginig sa takot eh. May mga gusto mag-migrate na sa US eh. Dahil sa, dahil sa katarantaduang aral na yan. O ngayon, nangyari ba? Muslim ba pumapatay sa mga Kristiyano? O nangyari man lang ba yun? Wala. Okay, may patayan pero napaka-normal niyan. Talaga namang ang tao by nature magpapatayan niyan pag nagkainitan eh. Yung iba. O, ito pa. May mga claim siya, may mga aral siya na pinagmamalaki niya na sa kanya lang narinig ng mga member. Sabi ko, hindi ko na din nyo narinig yan ha. Hindi nyo narinig sa ibang ano yan, pastor yan, sa akin nyo lang narinig yan ha. Tarantado pala siya eh. Nanood ako ng YouTube, yung video. Putya, doon ako natawa. Yung video early 90s pero na-upload lang sa YouTube. Yung aral na ano, 'di ba yung dati ang mga Israelita nag-aalay ng dugo para mapatawad sila sa kasalanan. Mm. Tapos ang nangyari, yung pag-aalay ni Kristo ng dugo niya, hindi sila napatawad before,
Pero nung namatay si Kristo, lahat na nag-alay ng dugo prior to him, na mapako siya, pinatawad ng Diyos. Di ba, pinagamalaki ni Soriano na kanyang aral yan. Walang yan, napanood ko sa YouTube. Dati talaga, ito, 2007 to Nagulat ako po, Chay, ba't kiniklaim mo to? Nasa iyo to. Oh. Tapos yung pala, early 90s pa lang tinuturo na ng born again yan. Pangalawang katarantado, actually marami, pero isa pa to, 666. Yung Vicarious Filii na yan. Ako nauto rin dahil medyo uto-uto ako nung time na yun. Akala ko talaga yung 666, yung Pope. Yung pala, hindi naman kanya. Nakuha lang din niya kung saan-saan. Baka sa internet nung time na yun. Tapos ngayon, binago niya yung 666. Hindi na raw yung Pope. Sablay di ba? Pasok na pasok siya sa 1822 ng Deuteronomy. Pangalawa, isa pa. Yung paabago-bago at inconsistent daw na aral sa pasugo. Wow, look who's talking. Sino ba inconsistent? Parehong-pareho lang naman sila ng INC tsaka ni Manalo na inconsistent. Pinagtatawanan niya, di ba dati? Kahit nga walang kada pasalamat na lang pinagtatawanan niya yung pasugo. Na parang iniisip ko, imbis na itulog ko sa bahay, nakikinig ako ng rant niya. Sino ngayon ang inconsistent? Siya. Pabago-bago siya. Ang daming inconsistency sa aral niya. Diba? Nakalimutan ko na yung iba. Pero ang dami niyang binago sa aral niya. Tapos anong palusot niya? Yung nakakarating sa yung di nakakaunawa, makakarating sa pagkaunawa. Nakalimutan ko yung sitas. Ginagamit niya yun. Tapos sasabihin niya, si mga kapatid, walang nagtuwid sa akin ditong pastor. Ako ang nakakita ng mali. Kumbaga nakarating daw siya sa pagkaunawa. Naisip-sip ko, paano itutuwid ng pastor? As if naman may mga time yun sa'yo. Feeling main character din Akala niya laging nakapokus sa kanya yung mga ng tao Para bang feeling niya minomonitor siya parang siyang may mga imaginary enemy na hindi ko Opo. maintindihan. Yun yung ko sa kanya. Kaya yung sinasabi ng mga ng mga itong mga fanatic na to. Kumbaga si Brad kumbaga si Brad Ellie lang daw yung may karapatang mangaral na ano-ano. Di sige, tatanggapin ko yan. Prove it. Patunayan mo sa akin na si Brad Ellie ang may karapatang mangaral. Ako patutunayan ko sa yung bulaan yan. At isa pang matinding bulaan, siya mismo nagsabi, sa demonyo lahat ng pastor na nagpapayaman. Putya, namatay kang billionaire. Tapos ngayon, di sa demonyo ka, confirm kang sa demonyo ka. Yun nga lang mamatay ka ng millionaire, sa demonyo ka na talaga bakit ka may pera nung namatay ka kung talagang ubos ginagamit mo sa gawain at ubos kung ubos kayo ng pamangkin mo. At kung para sa iyo sa demonyo yung nagpapayaman, bakit napakayaman mo nung namatay ka? Tapos ito nag-comment pa, pag napatunayan ko tatahimik ka na. Di prove it, umakit ka rito. Kahit sa type na lang, naramdam ko natatakot ka Pero i-type mo na lang isa-isa, i-debunk mo yung sinabi ko. Patunayan mo na hindi totoo yung mga sinabi ko isa-isa. Di ba? Ganun lang yun. Maniniwala ako sa'yo din. Pero patunayan mo muna yung sarili mo. Hindi ako basta-basta maniniwala na. At regarding naman kay Badong, tatawa ako sa mga ni Badong. Sa totoo lang bro, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos na nawala ako sa MCGI, hindi yung di na ako nagpupuyat Or yung hindi yung yes, kasama na yung hindi ako nakikipaglokohan, pero yung yung bang naputol yung relationship ko sa mga taong kagaya ni Badong. Kasi ang dami nila sa MCGI, lahat sila, ang daming hibang na member na pinagtiisan ko dyan, na kahit deep inside gustong gusto ko nang murahin, hindi ko magawa dahil feeling ko baka maging sa demonyo ko pag minura ko yung mga buwisit na yan. Kahit yung mga worker doon, mga narcissist, na akala mo naman napakataas at may silbi sa society. No offense sa kanila, kung wala naman yung kulto na yun, wala kang bilang sa ibang tao Sa totoo lang. Actually, tanggalin mo yung pagiging worker, baka angat na angat pa sa yung member na ordinaryo lang Kahit yung sila Badong na tinitingala, once madikit ka lang kay Soriano, titingalain. Lahat yan. Kesyo close sila kay Kuya, close sila kay Soriano. Kumbaga, yan yung mga taong feeling superstar tsaka main character.
Yan yung pinagpapasalamat ko na wala na yung connection ko sa mga yan. Dahil matagal na ako nabubullshitan sa kanila. Kaya pag nakikita ko si Badong nag-aano ng puro katangahan niya, tsaka puro ilusyon, naaawa ko. Hanggang ngayon, aso pa rin siya. Kumbaga, hanggang ngayon, yung DNA ng MCGI sa kanya na pasikat, nandun pa rin. Na unfortunately, may mga sumusunod sa kanya na, anyway, naiintindihan ko naman dahil mga bagong exit sila eh. Sila yung mga tipo ng taong naghahanap ng kakampi. Alam mo siya, yung galit sila sa MCGI, tapos maghahanap sila ng tao na lalong ano, yung taong magpapaboost mismo sa kanila. Kumbaga naghahanap sila ng tao na maririnig nila yung gusto nilang marinig dun sa tao na yon. Kaya maswerte si Badong dahil maraming mga exiter na nakukuha niya sa ngayon. Eventually mananawa rin sa'yo yan. Anyway, congratulations dahil hindi mawawala yung mag-exit sa MCGI. I'm sure marami pa rin uto-uto.